Habang naglalakad ang pangkat nila papauwi sa baryo, nagtatanong naman si Danilo kay Mang Carpio ng, "Maestro, pwede ho bang malaman kung anong grupo yung nakalaban namin? Medyo hindi po kasi ako mapakali dahil sa kakaibang presensyang meron ng matandang yon." Wika ni Danilo sa maestro niya. Nang marinig ito ni Mang Carpio, bahagya namang binagalan ang pagtakbo ng kabayo nito. Saka sumagot ng, Ang nakita nyo mga iho ay ang pangkat ni Waring Tabas. Siya ang namumuna sa baryong yon. Isa siyang manggagamot na huwad. Dahil bukod sa naniningil siya ng mataas na halaga sa mga ginamot niya, may tribo din siyang inalagaan na puro mga aswang ang nakatira. Kaya hinila ko na kayo doon dahil baka magkainitan pa kayo doon sa grupong yon. Mahirap na. Kakagaling pa natin sa digmaan. sagot naman ni Mang Carpio sa kanila. Pero Manong, sino naman ho yung magmaestrong nagwawagi nung unang laban? Kasama ba sila sa grupong yon? Sabat naman ni Nuli dito. Hindi. Taga-kabilang baryo sila subalit. Kapag nagtipon-tipon ang mga antingero doon, hindi mawawala ang dalawa na yon. Bilisan na natin ang paglalakbay. Maganda pa tayo ng hapunan. Wika naman ni Mang Carpio sa kanila. At nang makarating na sila sa baryong tinitirhan nila, malayo pa lang, kitang-kita na nila ang bahay na kanilang tinutuluyan. Subalit habang papalapit sila ng papalapit sa kanilang bahay, meron naman silang nasisipat na isang lalaking pamilyar sa kanila na naglalakad pa sa lubong sa kanilang dinaraanan. Ito yung nahuli nilang nagnakaw sana sa mga manok nila. Alam ni Danilo na galing ito sa kanilang bahay dahil alam nilang walang ibang lagusan ang daanang yon kundi sa kanilang pamamahay. Ang ipinagtataka nila dito, wala naman yung dalang kahit anong bagay. Nang makalapit na sila sa taong yon, agaran naman ang pagkumpronta ni Danilo rito. Ginoo, maaari bang malaman kung saan ka nanggaling? Ba't ka duman dito? Siguro nanggaling ka sa bahay namin Wika ni Danilo sa lalaking yon. Subalit biglang nag-init ang ulo niya nang sinagot siya nito ng hindi maganda. Ano bang pakialam mo? Lupa niyo ba tong dinaraanan ko? Kaya't kahit nanakawin ko lahat ng mga ari-arian niyo, gagawin ko. Sagot ng lalaking yun kay Danilo. Dahil sa mga inasal nito kay Danilo, bigla naman itong tumalon sa kabayo habang kwinilyuhan ang lalaki sa dibdib. Puta mo! Nananadya ka ba? Hoy, kapag di ka magtinos sa mga sinasagot mo, baka balatan kita dito ng buhay. Wika ni Danilo sa lalaki. Kaagad naman siyang napatigil nang sitahin siya ni Mang Carpio. Hoy Danilo, ano ba? Tama na yan. Alam mo naman ang ugali ng taong yan. Hayaan mo na. Wika ni Mang Carpio. Binitawan naman ni Danilo ang lalaki sa pagkakahawak dito. At nagwiwika ng, Isa pa Mano, kapag nahuli pa kitang pumasok sa bahay namin, pasensyahan na lang tayo. wika ni Danilo sa lalaki sabay angkas sa kabayo. Sinuli naman at ng mga kasama niya. Tahimik lang naman sila dahil alam nilang galit na si Danilo. Subalit nangaalis na sila para magpatuloy sa paglalakbay papauwi. Laking gulat nila nang meron silang maramdamang hindi kaaya-ayang presensya sa paligid. Dahil ang presensyang nadama nilang lahat, aura ng isang aswang. Paglingon nilang lahat sa likuran para tingnan ang lalaki,
nakita nilang 3 ang bilang ng lalaking nakasagutan nila Danilo at 2 babaeng matandang aswang ang pang-5. Sabog-sabog ang mga buhok nito habang nakatuwad sa gitna ng daanan. Nang akmang susugod na ang mga ito sa kanilang pangkat, bigla namang natigilan sila nuli nang magwika si Manong Carpio sa mga aswang ng, Luhod, luhod. Lumuhod kayo kung ayaw niyong ibaon ko kayo sa kinatatayuan niyo. wika ni Mang Carpio sa 5 aswang. Nang marinig ito ng 5 aswang, takang-taka naman sinuli nang sinunod ng mga ito ang utos ni Mang Carpio. Yan ang abilidad ng kaibigan ko, Noli. Kaya't pagmasdan mo ang gagawin nito upang masilayan mo ang mga mahikang ginagamit nito. Matapos lumuhod ang mga aswang, dali-dali naman itong ginabayan ni Mang Carpio papunta sa loob ng bakod ng bahay nila Mang Carpio. Pagkarating nilang lahat sa bahay, kagad naman silang bumaba sa mga kabayo. Habang pinagmasdan ang ginagawa ni Mang Carpio sa 5 aswang. Ang unang tanong ni Mang Carpio sa mga nilalang na yon, kung bakit ito umaaligid sa kanilang pamamahay sa tuwing wala sila. Subalit kahit anong tanong ni Mang Carpio sa mga ito, ngumisi lang ito at sabay tawa ng nakakaloko. Dahil sa mga nangyari, suminyas naman si Mang Carpio kay Danilo. Nang makita ni Danilo ang sinyas ng maestro niya, nagulat naman si Noli nang pinalitaw nito ang sibat ni Atardar. Doon nalaman ni Noli na marami din palang tinatagong abilidad ang kaibigan niya. Nang makita ng 5 aswang ang hawak-hawak na sibat ni Danilo, nagmamakawa naman itong takot na wag silang papaslangin. Magsasalita na ako. Tauhan kami ni Waring. Pinapaligid kami sa buong bahay niyo ni Warren para lasunin ang mga alaga niyo, lalo na ang mga manok niyong panlaban sa Biyernes Santo. Patawad, ermitanyo. Hindi ko po alam na kayo pala ang may-ari sa pamamahay na ito. Wika ng isang aswang nakasama sa lalaking palagi nilang naabutan sa bahay nila. Hindi ako ang hingian mo ng tawad, aswang. Yung nakaharap mo. Wika ni Mang Carpio. At nagwika naman dito si Danilo ng, alam mo ba kung ano ang parusa namin sa kagaya mo? Ha? At lalo na sa balak mong pagpieste sa alaga ko. Ngayong nahuli ko lang naman kayo, iparating mo ito kay Waring, ang mensahe na ito. Kapag nagkatagpo ang aming mga landas, hindi ko siya atrasan kahit nagtaglay pa siya ng dugo ng mga manggagaway. Hayop siya. Wika ni Danilo. Sabay tapya sa mga isang kamay ng mga aswang na kanilang nadakip. Nagsisigaw noon ang mga aswang dahil sa ginawa ni Danilong pagputol sa kabila nitong mga kamay. Sige, umuwi na kayo. Pero kapag may nangyaring masama sa mga alaga ko, hahanapin at hahanapin kita. Lakip na ang nag-utos sa iyo. Wika ni Danilo sabay tadyak sa mga aswang papalabas ng pinto. Nang sinabi yun ni Danilo, kaagad namang umalis si Noli sa pagbabantay sa pinto para palabasin ang mga aswang. Mabutit yan lang ang natanggap niyong parusa. Hindi kayo pinaslang. Wika ni Noli sa mga aswang na papalabas. Paglabas ng mga ito sa pamamahay ni Danilo, ang iba nag-aanyong malaking aso habang ang iba naman nag-aanyong baboy ramo habang tumakbo ng napakabilis papasok sa kagubatan. Matapos ang pangyayaring yon, kaagad naman silang nag-usap-usap ukol sa gagawin nila ng gabing yon. Alam kasi nilang
dahil sa ginawa ni Danilo. Maaaring babalikan sila ng gabunan nito kung sakaling maghihiganti ito sa kanila. Pero ayon kay Manong Duming, nararapat lamang sa mga yon ang ginawa niyang parusa dahil mga alaga din niya ang nalagay sa alanganin. Nang mismong gabi din na yon, habang nag-inuman sila sa balkonahe ng bahay nila Danilo, nagsasagawa naman ng ritual ang dalawang matanda upang matukoy kung anong lahi na pabilang ang mga aswang na yon. Kailangan kasi nilang alamin yon dahil sa bawat uri ng mga aswang, iba-iba ang antas ng lakas ng mga gabunan nito. Nang matapos na silang mag-inuman ng mga oras na yon, kagad din naman silang nagpakawala ng mga usal upang magsisilbing bantay sa kanilang pagtulog ng gabing yon. Tinawag na rin ni Manong Duming ang kanyang alagang dalupahaw na isang dambuhalang ibon para magbantay din sa labas ng bahay nila Carpio. Halos mag-alas 12 na kasi yun ng gabi, kaya't nakaramdam na sila ng pariho ng antok. Kinabukasan, araw na ngayon ng Biyernes Santo. Maigi na nga silang naghahanda para pagsapit ng alas 12 ng gabi dahil kakalasin nila sa kanilang katawan ang lahat nilang gamit maging ang mga medalyon upang kargahan ito. Kung hindi nyo na itatanong, kapag araw ng Biyernes Santo, ang lahat na may aral sa kanan o kaliwa, magdidibusyon ito at kalasin sa katawan upang kargahan ng karagdagang lakas ang mga agimat at mutya. Maging ang mga mambabarang at mangkukulam, ganon din ang gagawin. Ito yung kauna-unahang makasama sinuli sa mga antingerong may mano-manong karga sa mga katawan. Itong sinuli kasi, nakadepende ang lahat niyang mga gamit sa kanyang isipan dahil na rin sa gabay niya. Nang sumapit na ang tanghali ng Biyernes Santo, nakaredy na nga lahat ang mga gamitin nila para sa pagsapit ng alas 12 ng gabi. Nag-inuman na nga sila ng tuba dahil inantay na lang nila ang pagsapit ng hating gabi. Tutungo sila sa gitna ng kagubatan. Habang nag-inuman sila nuli, hindi na siya mapakali. "Manong, sasama pa ba ako? Medyo delikado kasi ang gagawin natin eh. Patay ang Panginoon ngayon. Tapos, pupunta tayo sa gubat ng ganong oras." Wika ni Nulis sa lahat nilang kasama. Nang marinig ito ng mga kaibigan niya, nagtawanan naman ito. "Natakot ka, Nulis, sa lakas ng tangan mo? Hindi. Kami lang naman ang kailangang magkarga sa gamit dahil nakabase sa aming mga gamit ang aming lakas. Ikaw, kung ayaw mong sumama, okay lang naman sa amin kung dito ka lang." Wika sa kanya ni Danilo habang tumatagay ng tuba. Nang marinig ito ni Nuli, hindi naman siya pumayag na basta-basta na lamang niya iiwan ang mga ito, lalo na't Biyernes Santo ang araw na yon. Dahil nasabi sa kanya ni Manong Duming na sa tuwing nagkakarga sila ng mga karagdagang lakas doon sa mga medalyon nilang tangan, nagkakaroon sila ng subukan laban sa mga engkantong itim. Nang sumapit na nga ang alas 11:30 ng gabi, kasalukuyan na nga silang naglalakbay papuntang gubat. Hindi na sila nagdala ng mga kabayong sasakyan dahil masyadong gubat ang pupuntahan nila. Pagkarating nila sa buka ng gubat, napansin nilang lahat na tahimik ang paligid. Nakapansin na rin si Nuli ng kakaibang nangyari sa kanyang sarili dahil mayroong usal na bigla na lang lilitaw sa kanyang isipan. Kahit hindi niya ito kinukontrol at palingalinga siya noon sa paligid dahil ang akala niya mayroong mga nilalang na umaligid sa kanya. Dahil sa kanyang mga asal, napansin naman yun ni Manong Duming. Nagwika ito ng,
Hayaan mo lang ang mga nangyayari, Nole. Normal lang yan sa isang antingerong kakapasok pa lamang sa gubat ng Biyernes Santo. Wika naman ni Manong Duming. Matapos marinig ito ni Noli, nahimasmasan naman siya kahit papano. Pagkarating nilang lahat sa gitna ng gubat, nagtataka naman itong si Noli sa ginawa ni Manong Duming. Gumawa ito ng hugis bilog sa sahig ng gubat at kagad silang pinapapasok nito sa gitna. Pumasok ka na rito, Iho. Ito ang magsisilbing gabay natin habang ginagawa natin ang mga ritual. Wika sa kanya ni Manong Duming. Ang tatlo naman nilang kasama na si Lando Buning at Lidyo, binalutan ito ng 2 ermitanyo ng bakod at puter sa katawan laban sa mga nilang na maaring gumalaw sa mga normal na tao kagaya ng 3 nilang kasama. Ginawa ng ermitanyo ang bilog na yon sa sahig ng gubat upang hingiin ang basbas ng mga malalakas na engkantong nakatira doon na sila'y protektahan. Dahil sa oras na kakalasin nila sa mga katawan ang kanilang gamit, tapos walang basbas ang bilog na yon, magagawa silang mapasok sa bilog kahit may kasama silang ermitanyo at mga malalakas na antingero. Hindi sila sasantuhin ng mga engkantong itim na sila'y papaslangin. Nang makuha na ng ermitanyo ang basbas ng maharlikang engkantong puti na sila'y papanigan, kaagad na silang pumasok sa bilog na yon. Sa pagpasok nilang lahat sa bilog na ginawa ng ermitanyo sa lupa, kaagad na nga nilang ginawa ukol sa utos ni Manong Duming. Ang ginawa ng 2 antingero at itong si Danilo. Nag-uusal ito habang nakaluhod sa lupa at katakot-takot na dasal para mapatawad ang kanilang mga katawang lupa na minsang naliligo sa kasalanan. Maya-maya pa, dahan-dahan na nitong kinalas ang kanilang mga karga sa katawan, maging si Danilo. Sinakto nilang papatak ang 12:00 dahil ito ang oras na pinahirapan ang ating Panginoon at siya'y nagbubuhos ng kapatawaran sa bawat nilalang na nilikha sa lupa. At kasabay ng pagbigay ng Panginoon ng pagpatawad, kasabay ding humingi ng karagdagang lakas ang mga antingero para mapalakas ang kanilang mga gamit upang ipagtanggol ang mga taong ginagambala ng sakop sa demonyo. Nagsisilbing bantay noon si Noli dahil abala ang lahat niyang kasama sa pagdadarasal. Mas naninigurado siya dahil kapag nagawang mabasag ng mga engkantong itim ang bakod sa mga engkantong puti, yun na ang hudyat na sila'y lulusubi ng mga masasamang nilalang. At habang nakatayo lang siya at nagbabantay, meron siyang naririnig na ingay sa paligid na nagsisiiyakan na parabang namamatayan ito. Kasabay ng tunog ng iyakan na yon, meron ding animoy nagtatawanan na sumabay sa iyak. Ayon kay Manong Duming, yung narinig nilang nag-iyakan, ayon ay ang mga engkantong puting mahinang uri. Kaya yun nagsisiiyakan dahil sa pagkamatay ng ating Diyos Ama. Baliktad naman sa mga engkantong itim dahil nagbubuni ang mga ito. Dahil sa araw na yon, walang kakayahan na ipagtanggol ng mga engkantong puti ang kanilang mga sarili. At habang pinakinggan niya ang mga tunog na yon, unti-unti na siyang nakakita ng mga itim na anino na sabay-sabay na naglalakad na dumaan sa gilid sa ginawang bakod ni Manong Duming. Tatawagin na sana niya ang matanda pero natatakot siya na baka magagalit ito dahil nasa kalagitnaan ito ng pagdadarasal. Ilang sandali pa, lumapit siya ng kakaunti sa kinaroroonan
ng mga kasama niyang nagdadarasal dahil sa kanyang mga nakikita. Nakakita siya ng grupo ng mga nilalang na naglalakad na naman na padaan sa gilid ng bakod na ginawa ng ermitanyo. Sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang mga itsura ng mga nilalang na kanyang nakikita. Dahil ang mga narinig niyang kaninang nagsisitawanan, harap-harapan na niya itong nakikita. Napakataas ng tindig ng mga nilalang na yon, na halos 3 tao na pinagdurugtong ang taas ng mga katawan nito. Kakaiba ang mga kamay nito dahil parang kamay ng isang pawikan pero walang mga daliri. Kulay berde ang mga kamay nito na para bang lumot ng gubat. Subalit may mukha ito ng tao na puro balahibong kulay berde din. Pero ang mga buhok nito, hugis-sungay na para bang sa demonyo. Kung iyong titignan, halos mapagkamalan mo itong kahoy na naglalakad. Habang naglalakad ito sa gilid na ginawang bakod ng ermitanyo, halos naman nanginginig ang laman sa katawan nitong sinuli dahil biglang lumingon sa kanya ang isa dito. Nang magkatitigan sila ng nilalang na yon, bigla naman siyang natumba sa pagkakatayo. Dahilan para matamaan niya ang ermitanyong nagdadasal. Dahil nang makatinginan sila ng nilalang na yon, mas nangingibabaw ang katakot-takot nitong itsura. Nang matamaan niya ang ermitanyo, bigla namang sumipol ito at kasabay ng ginawa nito at nagsasalita ng, Natatakot ka ba, iho? pagtingin ni Noli sa lugar kung saan niya nakita ang nilalang, wala na ito doon. Bumalik ang ermitanyo sa ginagawa nitong pagdarasal, kaya't mag-isa na naman siyang nagbabantay. Ilang sandali pa, meron naman siyang nakikitang mga nilalang na naglalakad, subalit ibang-iba sa kaninang nakikita niya. Merong aninong naglalakad na parabang may buhat-buhat na itong kabaong. Ang iba naman, habang naglalakad, animoy sumasayaw-sayaw ito sa hangin. Talagang pinaglalaruan siya. Pero mas lalo siyang natakot nang makakita siya ng grupo ng mga kabayong may ulo ng tao. Naglalakad ang mga ito na nakasunod sa dumaan kanina. Ang akala niya, yun na ang huling nilalang niyang makikita pero nagkakamali siya. Dahil nung akmang upo na siya para pakinggan ang ginagawa ng kasama niya, bigla siyang natigilan ng tumunog ang isang buong puno ng kawayan. Paglingon niya kung saan ang gagaling ang tunog, laking gulat niya nang merong nilalang na humawi sa katawan ng kawayan. Nakasing tangkad ng katawan ng puno ng buko. Dahil sa nakita nitong sinuli, bigla naman siyang napasigaw, dahilan para mapukaw ang atensyon ng lahat. Napapano ka, kaibigan? Wika ni Danilo habang nakatingin sa kanya. Itong sinuli naman, tanging pagturo na lang ng nguso niya sa mga nakikita niya. Nang makita ng lahat ang nakita niya, bigla namang tumayo ang dalawang ermitanyo at nagwiwika ng, Akala ko napapano ka na. Loko kang bata ka. wika ni Mang Carpio. Paghawi ng nilalang na yun sa puno ng kawayan, doon nakita nitong sinuli ang kauna-unahang pagkakita nitong sinuli ng isang kapring dumaan sa mismong sasapa na yon. Maging ang 3 nilang kasama, napatitig sa kapring naglalakad.
Ang nakita nila ng gabing yon ay mayroong engkanto, diwata, mga aswang, tikbalang, kapre at mga lamang lupa, kagaya ng mga duwindi at mga bugsik. Ang mga bugsik nga pala, ito yung nilalang nakalintulad lang din sa duwende. Pero isa lang ang kapangyarihan nito. Kagaya ng kapag nagkasala ka sa kanila, isa lang ang sakit na ibabato nito sa'yo. Walang iba kundi kati-kati na may kasamang butlig-butlig na may halong hapdi. Diba? Hindi nyo maintindihan. Bugsik. Nakaupo noon silang lahat sa loob ng bilog na ginawa ni Manong Duming. Habang pinagmasdan ang mga nilalang na pagala-gala sa paligid. Hanggang sa makakita sila ng 15 mga nilalang na nakasuot ng balabal na kulay itim at nakabilo din ito ng itim na tela. Nasa 15 ang bilang ng mga ito na para bang may hinahanap. Na din ito nila Manong Duming. Bigla naman itong sumipol dahilan para magsitinginan sa kanila ang 15 nilalang. Nang paglingon ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agara naman ang pag-alis ng mga ito na para bang may iniiwasan. Dahil sa mga nakita nila, hindi naman maiwasang magtanong nitong sinuli ng, "Manong, ano yung mga nilalang na yon?" Tanong niya sa ermitanyo. Kulto. Grupo sila ng mga kultong naghanap ng mutya dito sa gubat na ito. Malas lang nila. Dahil nandito tayo, kaya yun umalis. Wika naman ni Manong Duming na patawa-tawa. Sa ilang minuto nilang pag-uusap tungkol sa mga nakita nilang mga nilalang, merong binanggit ang ermitanyong si Manong Duming ng, Kayong dalawa, makinig kayo sa akin. Dahil mahal na araw lang naman ngayon. Pagkakataon nyo na para makakuha ng karagdagang mga mutya. Dahil hindi pa lumipas ang alauna ng madaling araw. Hindi natin alam ang kapalaran ng ating mga buhay sa darating na mga panahon. Para mapaghandaan ang mga susunod nating digmaan, kunin nyo na ang 2 mutyang tinutukoy ko. wika ni Manong Duming nitong Sinuli at Danilo. Nang marinig ito ng dalawa, halos naman ito magsabay na sumagot ng, "Ho! Karagdagang mutya? Saan? Saan naman namin yan kunin, Manong?" Sagot naman ni Noli. Ikaw, Danilo, kunin mo ang mutya ng tikbalang ng pinuno ng kanilang lahi. Abangan mo siya sa malaking puno ng bangalanga. Kung kinakailangang gamitan mo siya ng sandata, gawin mo. Pero wag mo siyang patayin. Dahil kung sakaling mapasakamay mo siya nitong ginintuang buhok, ito na ang magiging gabay mo hanggang kamatayan. Wika naman ni Manong Duming. Dagdag pa ng ermitanyo, para mas mapadaling makuha ang mutya nito, kailangang dalhin ni Danilo ang tikba sa bagingan dahil ito ang kanilang kahinaan. Mag-iingat ka, Danilo, sa gagawin mong hakbang. Huwag kang magpakita ng kahinaan sa mga nilalang na yan. Dahil kapag naamoy kang may takot sa katawan, siguradong gulpi ang aabutin mo nito at maaring ikakamatay mo pa. Ikaw naman, Uli, abangan mo ang kapring dumaan kanina sa sapa. Kailangan mong makipagduelo rito bago mo makuha ang mutya nito. At kapag nakita ng nilalang na ito na karapat-dapat kang mangangalaga sa mutya, ibibigay ito sa iyo ng walang kahirap-hirap. Nang marinig ito ng 2 antingero, maigi naman silang naghahanda. Dahil 30 minutos na lang, lilipas na ang 12:00 ng gabi.
hanggang sa magsalita itong sinuli ng, "Ano? Yung mutya ng tikbalang na lang kaya yung sakin? Mukhang di ko yata kakayanin yung kapre. Sobrang laki nun eh." Nang marinig ito ng ermitanyo, nagalit naman itong nagsalita ng, Ha? Baliw ka ba? Gusto mo bang ipahamak itong kaibigan mo? Ikaw ang may hawak ng espada ng Chirot. Kaya't kapag nakita ito ng katunggali mo, siguradong luluhod ito sa iyo. Sige na, kumilos na kayo. wika ng ermitanyo. Sabay silang tumakbo sa magkaibang direksyon. Sinuli tumungo sa sapang may mga kawayan na mayroong katabing puno ng duhat na napakalaki sa gitna ng kawayanan. Si Danilo naman, nag-aabang sa puno ng bangal nga na may mga bahaging sa ilalim ng bahagi nito. Sa pagdating ni Noli sa may kawayanang napakadilim, kaagad naman siyang nagpalipad hangin ng mga usal upang mabuksan niya ang pangatlong mata. Nang magawa na niya ito, napatingala naman siya sa tuktok ng duhat nang mayroong magsalita sa malaking busis ng, Anong ginagawa mo rito, Antingero? wika ng kapring nakahiga sa puno ng duhat habang nananabako. Sa pagkakataong ito, magamat takot na takot itong sinuli, pinili niyang tanggalin ang takot para sa kanyang sarili. Pumunta ako rito para utusan kang maging tagasunod ko. Wika ni Noli sabay palitaw sa kampila ni Arkanghel. Oh, ganun ba? Mukhang ang lakas naman yata ng loob mo, bata. Sige, pagbibigyan kita, alang-alang sa maestro mo. Wika ng kapre sabay talon sa malaking kahoy papunta sa harapan niya. Kagad namang nailagan ni Noli ang sapak ng kapre, kaya't hindi siya natamaan nito. Maniwala kayo o sa hindi, pagtama ng kamao ng kapre sa sapang puno ng tubig, bahagya namang nawala ng tubig ang sapa, dahilan para maglikha ito ng malaking alon. Hindi nga siya natamaan ng sapak nito pero halos naman siya malunod dahil sa tubig na bumangga sa kanyang katawan. Nalublob na itong sinuli sa ilalim ng kuweba na puno ng tubig. Mabuti nga lang, binatak siya ng husto ng ermitanyo para tumagal sa ilalim ng tubig. Habang lumangoy siya papalabas ng kuwebang may tubig, ramdam naman niya ang pag-alog ng lupang tinatapakan ng nilalang. Hindi pa man siya nakarating sa dulo, laking gulat na lang niya nang merong malaking kamay na dumukot sa kanya pa ibabaw sa tubig. Partida, tagos sa lupa. Kaya't ang nangyari, animoy alimango itong sinuli na dinakip ng magsasaka sa ilalim ng lupa. Nang madakip siya nito, nagwika naman ang kapre ng, Hindi ka karapat dapat na maging pinuno ko. Wala kang kwenta. wika nito sabay hagis sa kanya sa puno ng duhat. Dahil batak na batak ang katawan niya sa pagsasanay. Nang makatayo siya, kaagad naman siyang nagpakawala ng atake sa kaharap niya.